Mainit na balita, PNP nahaharap ngayon sa napakalaking kontrobersya. Ito ay matapos magkaroon ng mga maanumalyang proseso sa naganap na pagsalakay nito sa 40 palapag na gusali sa Ermita, Manila, kung saan ay nakuhanan ng kamera ang isang pulis na inililihis nito ang CCTV camera ng nasabing gusali, at bukod pa rito ay pinakawalan rin umano ng PNP ang mga nahuli nitong foreign nationals na kinabibilangan ng mga Chinese, Indonesians at Malaysians sa ginawang pagsalakay. Kaya naman maring pinabulaanan ng PAOK na may kinalaman sila sa nasabing operasyon, habang nanindigan naman ang PNP na legal at may batayan umano ang ginawa nilang raid sa operasyong ito. Pero ano nga ba ang buong kwento? Bakit sinalakay ng kapulisan ang gusaling ito? At bakit nahaharap ngayon sa posibleng patong-patong na kaso ang mga nakaisa sa operasyong ito? Noong October 29 taong kasalukuyan ay sinasabing sinalakay ng mga tauhan ng PNP, ACG at NCRPO ang ika-32 palapag na gusali ng Century Peak Tower sa Malate, Manila, na ayon sa pulisya ay nagsilbing hub ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at online scam na tinatawag din ng ilan bilang mother of all POGO hubs. At bago pa man maganap ang operasyon ay malakas na umano ang paniniwala ng Combined Operatives ng Anti-Cybercrime Group at NCRPO na ang mga nakatakas sa mga na-raid na POGO sa bansa ay nagtatago sa nasabing building at patuloy na nagsasagawa ng online scams, illegal gambling at human trafficking. Kaya naman na makakuha ng search warrant ay sinalakay na umano ng Regional Special Operations Group ng NCRPO ang Room 3214 sa ika-32 palapag ng building upang i-rescue ang nagngangalang Peng Xiao, 31 taong gulang, na ayon umano sa kanyang live-in partner ay binubugbog sa Pasay City at itinago sa nasabing kwarto. Kasama din umano sa mga na-rescue ang ilang foreign nationals na nagngangalang Wang Saixia, Yang Lungtao, Ning Gubin at Kang Lei, habang naaresto naman umano ng Regional Special Operations Group ang nagngangalang Xu Tian, 23 taong gulang, na mahigpit na ginugwardyahan ng 5 biktima na sapilitan umanong pinagtatrabaho sa scam operation sa nasabing building. Ayon pa sa ulat, ang isinagawang raid ng Anti-Cybercrime Group ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo na patigilin o pigilan ang operasyon ng mga POGO sa pagtatapos ng taong ito, at gamit ang warrant to search, seize and examine computer data na inisyu ng korte ay nakumpiska ng pulisya ang iba't ibang uri ng cellphones, desktop computers, laptops, SIM cards, digital video recorders at face attendance machines. Gayunpaman ang isinagawang raid ng NCRPO ACG ay upang ipatupad ang cyber warrant sa kasong cyber criminal activities at hindi umano para sa human trafficking operations, kaya't hindi umano sangkot dito ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Gayunpaman, dahil din sa isinagawang raid sa gusali ay natuklasan nilang may 69 na undocumented foreign nationals na nagtatrabaho rito, kung kaya't inaresto nila ang mga ito. Subalit nang i-turnover ang mga foreign nationals sa Bureau of Immigration para sa deportation proceedings ay hindi sila tinanggap ng Bureau of Immigration sa kadahilanang hindi sila ang primary objective ng raid. Kaya't naghihintay ang Bureau of Immigration ng proper documentation ng PNP bago sila kumilos. Gayunpaman, bagamat patungkol sa cyber criminal activities ang primary objective ng raid ng NCRPO ACG, ay mas mainam sana kung nakipag-ugnayan pa rin sila sa Bureau of Immigration, dahil pangkaraniwan naman talaga na may mga undocumented foreign nationals sa ganitong mga establishmento, lalo pa Chinese nationals ang nasasangkot sa raid na ito, na karaniwang pangunahing nasasangkot rin sa human trafficking sa bansang ito. Kaya naman, bagamat legal ang isinagawang raid ng PNP, ACG at NCRPO sa operasyong ito, ay hindi maitatanggi na nagkaroon sila ng pagkukulang sa koordinasyon at pagpaplano, lalong-lalo na nang lumabas ang maanumalyang video ng isang lalaki na nakauniforme ng pulis na nililihis ang CCTV camera ng nasabing gusali, dahil kung wala silang itinatago sa operasyong ito ay hindi na nila pag-iinteresan pa ang CCTV ng gusaling ito
Bukod pa riyan ang pagpapakawala sa 69 na foreign nationals na naaresto sa operasyong ito ay nagdudulot ng malaking pagdududa para sa operasyong ito, lalo pa at kamakailan lang ay isiniwalat ng NBI Director na sinubukan silang suhulan ng Chinese nationals upang pakawalan ang 17 Chinese nationals na naaresto ng NBI, subalit hindi nagpasilaw sa pera ang NBI Director kung kaya't hindi nakalaya ang mga nahuli nito. Samantala sa isinagawang raid na ito ay 76 na foreign nationals ang nahuli at pinakawalan lang dahil wala umanong maisampang kaso. Kaya naman itinuturing ng PAOK na palpak ang operasyong ito dahil sa mga operasyon umano na kinabibilangan ng PAOK ay hindi nila pinakakawalan ng mga undocumented foreign nationals na nahuhuling illegal na nagtatrabaho. At kung pagbabasihan naman natin ang isinagawang raid ng PAOK sa pakikipagtulungan ng PNP, SAF at CIDG sa sinasabing Pogo Hub sa Bagak, Bataan ay mapagtatanto natin na mahigit sa 40 dayuhan ang naaresto sa ni-raid na kumpanya at sumailalim sila sa immigration inquest proceedings kabilang ang biometrics at profiling. Ang mga dayuhang ito ay kinabibilangan ng mga Malaysian, Chinese, Thai, Pakistani, Bangladesh, Vietnamese at Brazilian. Naharap sila sa mga kaso ng deportasyon matapos makita ang mga paglabag sa kanilang mga working permit at visa. Kaya't maliwanag na naging matagumpay ang PAOK sa naging operasyon nito sa Bagak, Bataan at hindi nila inilihis ang CCTV camera ng nasabing gusali kung kaya't nahuli sa camera ang ginawang pananampal ng PAOK spokesperson na si Winston Casio sa isang trabahante umano ng Pogo Hub sa Bataan na minura at hindi inirespeto ang isang taga-PAOK at ayon kay Casio ay pinapili niya ang nasabing trabahante ng Pogo kung kakasuhan niya ito o tatanggap na lang ito ng sampal mula sa kanya. Subalit dahil din dito ay agad na relieve sa pwesto si Casio dahil sa insidente ng mistreatment at inamin naman ni Casio ang kanyang pagkakamali dahil nadala umano siya sa kanyang emosyon matapos na murahin at hindi igalang ang mga tauhan ng PAOK. Kaya naman dahil dito ay maraming netizens ang nagalit dahil umano maituturing ito na pang-aabuso sa kapangyarihan. Gayunpaman ayon naman sa ilang netizens, bagamat labag sa batas ang ginawa ng PAOK spokesperson ay hindi naman umano maitatanggi ang dedikasyon nito sa kanyang tungkulin kung kaya't madali itong nadala ng kanyang emosyon. At kung ikukumpara natin ito sa ginawang operasyon ng PNP, ACG at NCRPO sa Malate, Manila ay makikita naman natin ang malaking pagkakaiba sa operasyong ito. Dahil bukod sa hindi ginalaw ng PAOK ang mga CCTV camera sa gusali ng Pogo Hub sa Bagak, Bataan ay hindi rin ito pinakawalan ng mga nahuli nilang foreign nationals sa nasabing operasyon. Nakabaligtaran naman ang nangyari sa ginawang raid sa Malate, Manila. Kaya't maituturing naman talaga na pumalpak ang operasyon ng PNP, ACG at NCRPO sa operasyong ito. Samantala ang NBI Director naman na si Jaime Santiago, bagamat bago pa lamang ito sa kanyang posisyon na nagsimula lamang noong June 14, 2024 ay 2 kaso na agad ng panunuhol mula sa mga foreign nationals ang naaresto nito at hindi rin nito pinakakawalan ang mga nahuhuli nilang mga foreign nationals, kabilang na ang mga Chino.